ka para questionin ang ginawang rally ng INC. Hindi lamang batikos, kundi bog-bog sarado sa netizens online, maging sa ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo ang dating senador na si Leila de Lima, matapos ang kanyang pahayag na tila hindi raw National Rally for Peace ang ginawa ng Iglesia ni Cristo, kundi rally para suportahan si VP Sara at kontrahin ang impeachment laban dito. Umani ng samot-saring reaksyon ang naging pahayag ng former DOJ Secretary nang sabihin pa nitong pro-Duterte protest ang nangyaring rally sa Quirino Grandstand at sa iba pang bahagi ng bansa kung saan nagtipon-tipon hindi lamang Iglesia ni Cristo kundi maging ang ilang pang mga kasapi ng indigenous people at religious sects sa bansa. Mauna ng pinahayag ng Iglesia ni Cristo at ng pamunuang pangkalahatan sa pangunguna ni Ka Eduardo Manalo na hindi para sa politiko at sa kung sino man ang ginawang rally ng INC, kundi panawagan para sa kapayapaan, hustisya at tunay na kaunlaran para sa bawat mamamayan. Nanindigan rin ng Iglesia ni Cristo na kaya lamang nila sinuportahan ang nasabing pagkontra sa impeachment case laban kay VP Sara dahil naniniwala silang hindi ito ang sagot sa napakaraming problema ng bansa. Korupsyon ang tunay na problema ng Pilipinas, maging ang mga nakaupong politiko na wala raw awat pinagnanakawan ang pondo ng tao. Dahil dito, isang netizen online ang binagbakan ang former senator na si Leila de Lima at tinawag pang ex-convict matapos ang tila panguhusga nito sa mga miyembro at nakisali sa National Rally for Peace na inorganisa ng Iglesia ni Cristo kung saan tahasang tinawag ng dating senador na ito raw ay pro-Duterte at anti-impeachment laban kay VP Sara. Ayon mismo sa kanyang comment post, grabe ang tigas ng mukha ni de Lima for tagging the National Rally for Peace ng INC as a panakibutas daw sa mga pananagutan ni VP Sara sa batas. Well, this lady ex-senator is clueless and ignorant sa kung ano ang mensahe ng INC, why they organized the peaceful rally. Nakaka-proud nga to be honest that this powerful religious sect cannot be bought by tons of money. They are real for the people, not for the politicians who act like a god and praising themselves na parang sila ang may-ari ng Pilipinas. To the ex-convict and former Senator de Lima, please be informed na para sa kapayapaan ng rally, hindi para sa mga politician. Maliwanag ang mensahe ng kapatid sa iglesia. Wala silang kinakampihan. Sila ay para sa mabuti at tamang hangarin para sa bayan. Hindi na kasalanan ni VP Sara kung siya ang pinaniniwalaan ng maraming tao at maging ang iglesia ay tutol sa pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. You and your minions can continue to imagine na mai-impeach nyo si VP Sara. But facts remain that the majority of Filipino people loved her, including the most of the INC is also supporting her. So back off, ex-convict woman. At sa lahat ng mga nagsasabing fake o bayaran ang mga dumalo sa nationwide rally ng INC, panoorin nyo ang video ni Attorney Trixie where she goes to the actual place in Rizal Park to interview people kung bakit sila nag-decide na sumali sa rally. Unquote. Narito at panoorin ang full video ng former Presidential Communications Chief at veteran lawyer, Attorney Trixie Cruz Angles, kung saan nagpunta pa ng Rizal Park para ma-interview ang mga tao kung bakit sila dumalo at nakiisa sa nationwide rally ng INC. Hindi man diretsa ang pinangalanan, ngunit tila nasampal raw ng katotohanan ang dating senador na si Leila de Lima matapos akusahan ang nangyaling rally ng Iglesia ni Cristo nang sabihin mismo ng dating senador na ito raw ay pro-Duterte at anti-impeachment kay VP Sara. Narito't panoorin ang full video. Right, first, what do you make of the Iglesia ni Cristo rally set for today? You have some sectors saying that essentially it's an effort to protect the Vice President. I certainly agree. Let's call spade spade. Because, well, they said that it's a rally for peace and unity. And then to support. And they also said that it is in support of PBBM's position
that impeachment would not be proper at this point. You know, that he's against impeachment. So it's basically and essentially a pro VP Sara and anti-impeachment action. So, well, let's see. Because we have to tie this up to the survey results. The survey results clearly say that most Filipinos would prefer impeaching VP Sara at this point, as against the position that, that you just let it go. Let go all these allegations against VP Sara. So, well, yes, this INC rally may be able to really have great numbers on the streets for purposes of that supposedly peace and unity. But it's still supporting a minority position. And no matter how massive the crowd would be, it's still a minority. A minority position is a minority. So I'm not sure whether such an action would have much effect on the disposition of the members of Congress, especially the House of Representatives, because of course the members of the House of Representatives would also think about the survey results. So unless the INC would back up its rally with the threat not to deliver the so-called block votes to pro-impeachment congressmen, then I'm not seeing much effect of this action in order to push for the impeachment of VP Sara. Okay, now Okay, eto po. So magandang umaga pa rin. Alam ko kakatapos lang ng live natin, pero naglalakad po ako papunta sa nandito ako sa kanto ng Calao at saka Maria Orosa. And dito pa lang po, makikita niyo na ang dami-daming tao. I'll give you a sweep. So yeah, hindi ko po yata formally nag-start ang program kasi it's only like 10:20, although I understand the program is supposed to start ng 11. So kapalitan natin yung earphones ko para ano. Ay, kay Musikerong Panday, nasan ka dito? Yan kami pa-pista akong gano'n. Huwag mo tayo. Tabi muna kami at mahirap na. I don't know where the other one is. Hello, Tony. Hi po. Ay, may nakakilala na. Bistado na. Sandali. Bakit mo sinawa? Hi kay Bergamo. Hi kay Phoebe. Ano ka na ba? Ay, sarap mo na. Kasama ko si Dian. Ay po. Ay. Wait lang. Nakatingin kayo. Wala pa ako makatulog. Actually, wala pa kami tulog nito. Oo nga eh. May panatag pa kami. Oo nga eh. Ayan, sandali. So, para makita niyo na yung pati yung pakiramdam na nandito sa lugar. Daming tao. They closed off itong portion na to ng Calao. Kasi nga ang dami ng tao. Dito, what you're seeing here are the spillovers, yung mga tao na wala sa venue. So, wala sa exact na venue. Hindi ako sanay na naglalakad sa gitna ng Calao. Kasi ito talaga, I used to work here in this area. NCCA is over there sa Intramuros. Tapos dun sa hi po! Yeah, nakalive pala. Hi po, anong name niyo po? Nabawain niyo, ma'am. Ay, sinabawain niyo pala to! Say hi! Hi po! Kamusta po? Kayo po si? Kababayan tayo ng page po. Oo, di ba? Kasama mo lagi at nagtatanong sa inyo. Ay, ikaw ba? Turong natin. Naku, maraming salamat. Doon din sa mga sa pizza. Ay, nandun ka rin sa Friday group. Ayun lagi sa'yo doon sa mga Okay. sa mga issues na pinag-uusapan natin. So, Andyan din sila kapis lang, ma'am. Okay. Tapos sa mga forum natin, sa mga nalalamunan tayo sa regional. Ayun, okay. Ayun na yan. So, kamusta niyo naman, Hindi kami maka-live doon kasi wala doon. Wala nang signal. Pero kanina madaling araw, kanina live. Mula nung gabi hanggang madaling araw. 2 oras na tulog namin hanggang ngayon. Wow. Pupunta kami sa liwasan. Mayroon. Oo nga. For VP Sara, makikisa kami. Oo nga, so, sabihan mo ako kailan kayo punta. Punta din kami. Alas 12 ito.
2 o'clock pa. Kasi dito, we'll be here. Kasi may ang program 1 o'clock di ba? Hindi, alas 4. 4 o'clock pa. Pero parang ano pala ito, tawag ito yung entertainment. Meron kasi, Sino nga ito? ay po, meron kasi daw mga speakers na at 1 o'clock. Medyo inano ko. Tinigyan lang ako to be here. Ano yun, nagano kayo dito? May Nakakotse ako. Pero pwede ba makasubol pa dito sa ano? Pwede pa. Okay pa. After here, kasi ang nakasara lang naman Kalaw, nakapark ako sa, saan ba tayo? UM? Sa UM. Sa UN. Pwede kami magsakay ng train. United ni Central. Pwede pa. Para matapit na lakarin na kasi malayo eh. Madali naman sumakay. Hindi siya ganun sa ano. Pwede pa na ba? Sakay na lang tayo ba? Lalakayan. From UN. Oo. So, hanggang dito lang pala live natin. Kasi dur-dur na daw yung dal. Hanggang dyan. Okay. So dito lang makikita nyo na. Ito spillover. This is Kalaw. Pero nakikita nyo na yung mga tao overall. So, mamaya we'll just take footage. Punta din ako doon sa Walk for Sarah. Pero anong oras ang start nun? 2 o'clock na. Pag-walk talaga is Tapos saan ang rota? Diretso to... saan sila papunta? Dito din sila pupunta. Pwede rin kasi hintayin. Sina General Simon nandun na eh. Ano? Pinapakatid ng tubig, 200 boxes. Talaga? Distribute namin sa ano. Para sa vlogger na sa Tampo lang kami, 200 boxes. Wow, paano nyo nadala? Hindi may diniliver po. Diniliver na lang dito. Distribute na namin sa KNC. Hindi naman namin kinain. Kapag dito wala akong signal, kaya pinag-distribute namin. Thank you Ang galing nila, di ba? Yung ibang buhay, mga alas 10. Kami kami buhay. Kasi ang pagdating talaga mag alas 2. Nanghating gabi. Talaga parang tubig. Tuloy yung daloy. Tapos pag pumunta ka doon sa Quirino Grasa, makikita ko nakalapit ka lang. Kaya ang ganda ng update namin doon. Ang galing Paano kami ng 4,000 mga na-views. Ang rest na nasa, naging pito sila. Nasa biyahe pa sila, yung mga isitos na parang update. Ang galing na Ngayon wala na. Kasi wala nang signal doon. Pagdating ko doon sa Lugtang, hindi ka na makakasiksik doon. Talaga ganun na. Hindi ka na makarating. So, tignan lang namin. Hindi tayo nito. Sabawayan nyo! Salamat ha! Iwas talaga kami doon sa hindi talaga kami nagbabasa ng mga comment ka. Ayo.